Huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nakikiramay ako, best friend. Kumusta ka? Eto, pilit na kinakaya ang lahat. Kaya mo yan. Wala kang choice kundi kayanin. Nag-iisa ka na. Akit ka naman ba ng bundok ngayon? Paman magturo? Gets kita. Escaping mechanism mo ang pagtuturo. Pero best friend naman. Pwede namang magliwaliw minsan. May kaibigan ka rin, no? Magtatampo na ako sa iyo, eh. Ang dami mo namang sinabi. Hindi ako magtuturo. Pero oo, tama ka. Pupunta ako ng probinsya. Anong gagawin mo doon? Saan probinsya? Basta, may kailangan akong hanaping tao. May pinapahanap si nanay sa akin eh. Talaga? Yung tatay mo? Sira? Hindi yun, no? Yung taong magtuturo sa akin ng malalim na kaalaman sa panggagamot. Ha? Akala ko hindi ka seryoso doon. Ay, huling habilin kasi ni nanay yun eh. Ayaw niyang mawala yung nag-iisang pagkakakilanlan ng lahi namin. Alam niya daw kasi na magiging mahusay akong albularya. Marami daw akong matutulungan, lalo pat exposed daw ako sa mga tao dahil teacher daw ako. Ay, so ibig mong sabihin yung 2 months na yun mag-aaral ka naman ng pagka-albularya sa malayong probinsya? Ang boring ng buhay mo, best friend. Bakit ba tayo naging magkaibigan? Sobrang magkaiba ang hilig natin. Ewan ko nga din eh. Siguro dahil sa sisterhood na meron tayo. Kasi kahit magkaiba yung interest natin, nagiging pamilya tayo kapag ganitong may problema. O kapag masaya, tayo din yung unang nagse-celebrate, di ba? Tsaka parehas tayong walang kapatid. Oh, nakakaiyak naman, best friend. Visit ka talaga. Hindi ka naiyak kay nanay, pero sa sinabi ko, iiyak ka. Kasi tago sa puso eh. Siya, sige na, sasama na ako sa isa probinsya. Ha? Hoy, hindi ko sinabing sumama ka ha. Kilala kita, maboboard ka lang doon. Kaya nga nagdadalawang isip din ako kung magiging best friend mo ba ako sa part na to ng buhay mo o tabla-tablaw na muna tayo. Okay lang naman sa akin kahit alin dyan. Naiintindihan naman kita eh. Tsaka may inaasikaso ka ding mga papeles mo, di ba? Tungkol doon, isa pa nga pala yun sa ibabalita ko sa'yo. Pero wag na muna ngayon kasi hindi ukol sa sitwasyon eh. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Alam mo, hindi kita gets. Basta, may dala nga pala akong paborito nating tinapay. Tamang-tama to sa kape. Nangingiti na lang akong tinitigan si Santa habang inilalabas sa dala niyang bagang tinapay. Nang mga panahong yon, kahit sobrang bigat ng damdamin ko, thankful ako dahil may kaibigan akong katulad ni Santa. Yung positive vibes na natural na sa pagkatao niya. Nakakapanghawa talaga kahit nasa pinakamadilim na parte ako ng buhay ko. Hindi tulad kong teacher sa public school, si Santa ay piniling maging worry-free sa buhay. May pamilya naman siyang sumusuporta sa lahat ng pangangailangan niya. Graduate din naman siya ng tourism, pero pinili niyang wag munang magtrabaho. Kinukuha din kasi siya ng mga magulang niya sa US para doon na daw manirahan. Dito na lang din siya nakapagplano na sumunod, lalo na't may sakit na din ang tatay niya. Seryoso ka? Sasama ka talaga? Oo nga.
May 3 months na lang kasi ako dito, best friend. Gusto ko, kahit sa 2 months na yon, masamahan kita sa new journey mo. Tsaka isa pa, baka may pogi naman dun sa probinsyang pupuntahan mo habang nag-aaral ka. E di, maglalandi na lang muna ako. Hoy, sira ka talaga. Bakit ba? Bihira ng Pinoy sa US pagpunta ko doon. I-enjoyin ko na lang habang nandito pa ako, di ba? Ano bang akala mo sa mga lalaki dito? Laruan? Bakit? Maglalaro naman talaga kami. Mag-enjoy sila, mag-enjoy ako. Teka nga muna, best friend. Pansin ko ha, parang mas concerned ka pa sa mga lalaki kesa sa akin. Ay nako, kilala kita no. Alam kong kaya mong pangalagaan ng sarili mo. Baka mamaya, seryosohin ka ng lalaki tapos iiwan mo lang pala. Abay, kawawa naman. Sa palagay mo, hindi ko kakalaruhin na ayoko ng relasyon? Ay naku, bahala ka na nga. Yung usapan naman natin kung sasama ka sa akin, pero kung saan na tayo napadpad na usapan. Okay na yun, tawag dun patalastas. So ano, kailan ang alis mo? Mamayang madaling araw na. Oh, ano yan? Maleta ko! Dito na ako matutulog. Wala na talaga akong masasabi sa'yo. Daig mo pa yung mga Girl Scout eh. Lagi ka talagang handa. Madilim pa kinabukasan nang magsimula kaming bumiyahe. Base sa pagtatanong ay nasa 8 hanggang 10 oras ang biyahe papunta sa probinsyang sinabi ni nanay sa akin. Kompleto naman ang address na iniwan niya. Pati ang kilalang pangalan daw nung matandang magtuturo sa akin. Kung tutuusin, pwede namang wag ko munang gawin ang bili ni nanay. Pero dahil binigyan na din ako ng ilang buwang leave, sasamantalihin ko na yon para matuto pa. Gusto ko din namang matutunan ang lihim na kaalaman ng pamilya namin. Bata pa lang ako ay talagang curious na ako doon. Nabawasan lang yon nung nag-aral na ako hanggang sa makatapos. Nang panahong yon habang bumabiyahe kami, pakiramdam ko muling nanumbalik ang kasabikan kong matuto. O sadyang ganito na ang pagkatao ko. Lagi kasi akong sabik na matuto ng bagong bagay. Ano ba namang klaseng terminal to, best friend? Bakit dalawa lang ang biyahe nila papunta dun sa probinsya? Nakakainis. Kaya nga eh. Ano, lipat na lang ba tayo ng terminal? Sa palagay mo, paano kung gaya dito, ganun din dun? Nakakapagod magpalipat-lipat, no? Mauubos ang oras natin sa kakahanap ng masasakyan. O sige, dito ka muna. Bantayan mo tong gamit ko Magtatanong-tanong lang ako. Ay, nako, mabuti pa nga. Mauupo muna ako rito, inaantok pa ako eh. Ginusto mong sumama, di ba? O ayan, magtiis ka. Eto na nga, ano pa bang ginagawa ko? Sana talaga worth it ang pagod kong to. Iniisip ko pa lang sobrang pogi ng mahahanap ko sa probinsya at pagsubok lang to sa akin. Naiiling kong iniwan ng kaibigan ko sa waiting area ng terminal. Kailangan kong makasiguro na sa sunod na pupuntahan naming terminal, siguradong makakasakay na kami. Ang aga-aga pa para ma-stress. Dapat sana fresh kaming sasakay. Pero magmumukha pala kaming walang tulog pag nagkataon. At sa paglalakad ko, isang matandang naninigarilyo sa gilid ng van ang una kong napagtanungan. Nako iha, tamang-tama. Pabalik na ako sa probinsya. Sumabay na kayo sa akin. Kahit na panggas lang ibayad nyo, okay na yon. Talaga po? Naku, nakakatuwa naman po. Naku, mabuti na lang nilapitan ko po kayo. Naghahanap nga din ako ng pwedeng sumabay, iha. Naghatid kasi ako ng pamilya dito kagabi. Sabay kahit papano, kung may magbabayad ng gas ko pabalik, malaking kabawasan na yun sa akin. Alam kong malaking tulong na din yun sa inyo. Ay naku, totoo po yan, Tay. Buti na nga lang po, hindi kami nakasakay sa bus kanina eh. Kami na pong bahala sa gas nyo. Pati po pagkain nyo, kami na rin yung sasagot. Sandali lang po tawagin ko lang po yung kaibigan ko. Kanina pa po yung nagre-reklamo eh. Ay sige iha, maraming salamat.
Naku, ako pa nga po yung dapat magpasalamat. Ako nga po pala si Clara. Tatay Ferdy na lang, iha. Sige po, Tatay Ferdy. Sandali lang po Nakangiti na akong bumalik sa kinaroroonan ni Santa. Nakahiga na siya sa mahabang upuan noon at nakapikit. Mukhang natulog nga talaga siya. Hindi naman siya mahirap gisingin lalo nang ibalita ko sa kanya ang sasakyan naming van papuntang probinsya. Agad naman na nagningning ang mga mata niya at nagpatiuna pa sa paglalakad. Best friend, hindi mo naman sinabi na may poging kasama si Tatang. Gaga, di ko naman alam na may kasama pala siya eh. Tsaka, huwag kang maingay. Kahit bumubulong ka ang lakas-lakas ng boses mo. Kakahiya ha? Hindi na ako maghahanap ng Fafa pagdating natin doon. Nakita ko na siya. Ay nako, Diyos ko. Minsan talaga kinakahiya akong kaibigan kita eh. Okay lang. Sabihin mo hindi tayo friends para walang dahilan para samahan kita palagi. Para naman na kay Loverboy Pogi na lang ang atensyon ko. Walang giya ka talaga. Ay nako, matulog na nga muna tayo. Diba sabi mo inaantok ka? Hindi na. Wala nang dahilan para antukin pa. Santa at Clara, di ba? Oo, Tatang. Ay, Tatay Ferdy. May kailangan po kayo? Magpapagasa sana tayo bago kayo makatulog. Sabay ayos lang ba yun? Nako, ayos lang po. Ipa-full tank na natin yan, Tatay. Go! Ay, sigurado ka ba, iha? Halagang 600 lang sana ang ipapakarga ko. Sapat na yun pa uwi. Nako, malay nyo ho. Kuhain pa namin kayong service pagdating dun sa probinsya. Lalo na ako dahil gusto kong malibot ang magagandang tanawin dun. Tama lang ho na magpa-full tank na tayo. Ay, talaga ba, iha? Nako nakakatuwa naman pala kayo magkaibigan. Kung ayos lang ho sa inyo, ito sanang anak ninyo ang gusto kong maging tour guide ko. Huwag na ho kayo mag-alala. Maayos naman ho ako magbayad. Ay, nako, sa usapin yan. Siyang kausapin mo, Santa? May trabaho kasi ang anak kong yan Magkano bang ibinabayad sa'yo sa trabaho mo, kuya? Dodoblehin ko na lang. Walang bayad yun. Kawang gawa lang. Hello? Ano, kuya? Approved ba? Psst, tama na nga yan, Santa. Mukhang busy yata talaga yung anak ni Tatay Ferdy. Hayaan mo na siya. Marami namang pwedeng mag-tour sa atin doon. O siya, sige. Sasamahan ko kayo pero may oras lang ha. Ayan, very good. Hindi ka magsisisi. Anong pangalan mo, Kuya Pogi? Fernan yung pangalan ko. At hindi ako komportabling tinatawag na Pogi. Ang honest mo naman. Dapat matuwa ka kasi Pogi ka naman talaga. Hindi nga ako Pogi. Okay. Sabi mo Psst, tama na nga yan. Pumirmi ka ha. Para kang bulating na asinan Nakakahilo na nga yung biyahe. Ang likot-likot mo pa dyan. Kung gusto mo, para hindi masyadong maalog, dun ka sa harapan. Tapos, palipatin mo si Kuyang Pogi dito sa tabi ko. Ay naku, nek-nek mo no. Dito ka pa talaga magkakalat ha. Ano ka ba? Dapat sinusuportahan mo kaligayahan ng best friend mo Oo nga, suportado kita. Pero hindi naman sa ganyang kaimoralan, no? Ay, over naman sa kaimoralan na yan. Hindi ba pwedeng nag-e-enjoy lang? Wala naman akong jowa, walang commitment kahit kanino. Isa pa, wala akong sinasaktang ibang tao. Naglitanya ka na naman. O siya, ganito. Total, ikaw ang nagsabing ipapa-full tank tong sasakyan. Ikaw ang magbabayad nun ha. Ako na sa pagkain. Yun lang ba? Walang problema yan, best friend. Don't worry, I got it. Napakalandi mo talaga. Aminadong talande, pero maingat. Smooth naman ang naging biyahe namin. Si Santa nga ang gumastos sa gas at ako naman sa pagkain naming apat. Ang totoo, hindi kami nakatipid dahil sa pagiging thoughtful ng kaibigan ko. Pero mas okay pa din dahil bukod sa parang inarkila na namin ang sasakyang yon. Tuloy-tuloy din ang biyahe namin at bihira lang huminto.
naman ako ng 3 oras din. Nangangalahati na kami ng biyahe noon nang sa medyo liblib na daan. Matanawan ko mula sa di kalayuan ng isang pamilya. 3 lang naman sila pero nasa katirikan ng araw. May sukbit-sukbit na tig-iisang bag at kumakaway sa mga paparating na sasakyan. Tila makikisakay pero wala ni isang sasakyan ang humihinto sa kanila. Ay, Tay, pwede ba hintuan mo na sila? Sigurado ka ba? Eh, hindi natin alam kung masama silang loob. Kami nga ho pinagkatiwalaan nyo eh. Tsaka may maliit ho silang bata na kasama. Ikawawa naman sobrang init. Tay, hindi maganda yung kutob ko sa kanila. Yeah, ako din. Mukha silang palaboy. Ako na po yung bahala sa pamasahe nila. Sige na po, Tay. Pakihintuan naman na po sila oh. Sige. Pero, Tay, Anak, hayaan natin sila makisabay. mananagot ba yung babae niyan kapag meron nangyari sa atin? Hoy, hindi porket wala ka sa initan, wala ka ng pakialam sa iba. Naranasan mo na bang mababad sa sobrang init? Wala namang kinalaman dito yung awa, miss. Hindi mo lang alam kasi kung anong ginagawa mo eh. Alam ko. Best friend. Santa, wag ngayon ha. Okay. Sungit. Magandang tanghali ho sa inyo. Salamat naman at hinintuan nyo kami. Makikisabay ho sana kami hanggang sa lungsod lang ng Labo. Abay, tamang-tama. Madadaanan natin yon. Kaya na, sumakay na kayo at sobrang mainit ang panahon. Ay, maraming salamat ho. Naku, wala ho yun. Yung bata po, papasukin nyo na. Kawawa naman siya eh. Napakabuti naman ninyo. Maraming salamat ulit. Hindi pa man nakakasakay ang pamilya. Lumipat na si Santa sa harapang upuan. Nasa gitna lang kasi kami nakapwesto noon. Nagpunta siya sa likuran ni Fernan na mas pabor sa akin dahil malikot nga siyang katabi. Panay kasi ang sulyap niya sa binatang anak ni Tatay Ferdy. Kung minsan naman, sa salaming hawak niya ito sinisilip. Pagkatapos, kikiligin pa na animoy kinukumbulsyon. Panay pa ang daydreaming kaya medyo nakakairita na nakakatawa. Sanay naman ako sa kakulitan niya. Naiinis lang ako kasi sumasabay pa siya sa nararamdaman ko. Hindi kasi talaga ako sanay bumiyahe ng malayuan dahil nahihilo talaga ako. Kumain na po ba kayo, ate? May pagkain po kami dito. Malinis po to, hindi pa po to nagagalaw. Nako, Iha, maraming salamat ha. Pero busog naman kami. Yung anak niyo ho, baka gusto niya. Pizza ho, ito. Nakakatuwa naman ang kabaitan mo, Iha. Pero maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Busog pa talaga kami. Tubig na lang siguro. Ito ho. Tigisan na po kayo. Salamat ha. Parang mahiyain po yung mag-amo mo ate ha. Lalo na to si baby girl. Kung hindi niyo po mamasamain, ano po mga pangalan niyo? Ako si Ate Myra. Ito naman si Mira, anak namin. Tapos, siya na mga asawa ko. Kumusta naman po kayo? Ito po si baby girl, kumusta po? Ako si Ate Clara ha. Eto, may mga chocolates ako dito. Sa'yo na lang to. Kainin mo pag nagugutom ka ha. Masarap yan. Salamat. Hindi talaga palaki buwang batang yan eh. Si Julio naman, hindi talaga siya nakakasalita. Okay sige po. Naiintindihan ko po. Marami pa kaming napag-usapan ni Ate Myra noon. Gaya na lang ng dahilan nila ng pagpunta sa bayan ng Labo. Masarap siyang kakwentuhan. Bukod sa malamig ang boses niya, hindi rin nakakaboard ang mga kwento niya. Hinayaan ko naman siya dahil iniisip ko na baka matutulog din siya gaya ng mag-ama niya. Pero nanatili naman siyang gising. Hanggang sa magpababa na nga sila.
Teka, talagang dito kayo bababa, ate? Parang wala namang kabahayan dito ah. Puro kabundukan lang oh. Oo, hanggang dito na lang kami. Maraming salamat ho sa inyo ha. At sa'yo din ha. Hindi ako nabagot sa biyahe dahil sa'yo. Ako din po. Mag-iingat kayo ah. Bye-bye, Mira. Sige po ate, paalam po. Magkikita pa po tayo. Wow, buti naman pinarinig mo sa akin yung boses mo kahit sandali lang. Oo naman, malay mo magkita pa tayo. Grabe! Buti pa ibang tao kinakausap ng ganun katagal samantalang ako, konting oras pa lang kausap, naiinis na siya. Paano namang hindi ako maiinis sa'yo? Nananaginip ka palagi ng gising. Tsaka ano namang sasabihin ko? Papatulang ko yung pangangarap mo. Dapat! Ay nako, Santa. Hindi na tayo mga bata, ha? Ikaw lang yung matanda. Ako bata pa talaga. Lagi ba kayong ganyang dalawa? Opo, paano kasi sobrang KJ nitong kaibigan ko? Dinaig pang nanay ko sa sobrang conservative. Seryoso ng buhay eh. Anong KJ ka dyan? Hindi lang kita sinasabayan sa trip mo pero hindi naman kita pinapakialaman na. Kanya-kanya lang ng trip yan. Alam nyo, ngayon ko lang naisip, no? Bagay na bagay kayong magkaibigan. Pangalan nyo pa lang, saktong-sakto na sa inyo eh. Santa Clara. Yung pangalan ko ho, dapat sa kanya yun eh. Di ba, Tatay Ferdy? Tama ka dyan, Iha. Mabuti na lang pala. Isang babae at isang lalaki ang mga anak ko. Baka kung parehas sa babae, maging katulad nyo rin kung mag-aaway. Tay, sila nga yata yung pamilya na isakay natin. Dito sila bumaba gaya nung sa mga kwento-kwento. Alam kong sila yon, Fernan. Kaya lang gusto naman silang isabay nitong si Clara. Mabuti na din na nangyari yon. At napatunayan naman nating hindi totoo na nangingialam sila sa ating mga tao. Ano kung ibig niyong sabihin, Tay? Anong hindi nakikialam sa ating mga tao? Bakit? Ano ko ba sila? Hindi mo ba sila naaamoy, Iha? Itong kaibigan mo. Kung hindi lang pinakalma si Fernan, baka kanina pa hinimatay. Ho? Bakit ho ba? Ano ba nangyari, Santa? Kanina pa namin alam na hindi sila mga normal na tao, best friend. Sinubukan kitang silipin sa salamin ko. Iba yung itsura ng babaeng katabi mo noon. Mukha siyang halimaw. Ano? Teka nga muna. Si Ate Myra, halimaw? Paano naman nangyari yun? Maayos naman siya. Tsaka okay din naman kausap. Sinabi ko na nga ba, hindi ka maniniwala eh. Ay nako, mabuti na lang nandito si Fernan. Kung hindi, baka nagwala na ako dito dahil sa takot. Ikaw ba naman kasama mo sa loob ng sasakyan, mga ganung nila lang? Shucks! Para pa rin panaginip. Iniisip ko na nga lang natutulog na lang ako tapos binabangungot ako ng may sumabay sa atin na pamilya ng mga halimaw. Pamilyang halimaw? Sinasabi ko na sa inyo na hindi maganda yung pakaramdam ko sa kanila. Oo, sige. Given na halimaw nga sila na nagtatago sa katawan ng tao. Hindi naman nila tayo inano, di ba? Nakisabay lang naman sila. Oo nga. Tapos susundan nila tayo kasi alam nila kung ano yung amoy natin. What? No way! Ha? Posible ba yun? Bakit ba? Anong klaseng halimaw ba yung mga yun? Pamilya ng aswang ang mga yon, Clara. Matagal lang balita sa mga kapwa naming driver na nakikisabay talaga mga yon hanggang sa liblib na kalsada ng Labo. Ang kaibahan lang sa kwento-kwento sa nararanasan natin ngayon, hindi naman sila ng ano. Yung iba kasi ang sinasabi, nag-iibang anyo daw at tinatakot sila. Baka kaya hindi nanakot kasi kinausap ng maayos nitong si best friend. Pero kahit na, nakakatakot pa rin yung itsura nila. Huwag kayong mabahala. Ipanalangin na lang natin na huwag na nila tayong sundan. Lalo na kayong dalawa. Dahil dayo lang kayo dito. Kampante naman akong hindi kami mapapahamak sa pamilya ni Ate Maya. Damang kung ano sa kanya kanina.
At alam kong likas sa kanya ang kabaitan. At kapag gano'n ang pakiramdam ko, alam kong totoo yon. Bilang galing ako sa angka ng mga manggagamot, hindi naman sa pagyayabang pero malakas talaga ang intuition ko pagdating sa ugali ng kaharap ko. Yun nga lang, nakakapagtakang hindi ko naramdaman na mga aswang pala sila. At yun, isa ang bagay na yon sa medyo nagpaisip sa akin ng kakayanan ko. Abay, sa isang komunidad lang pala tayo. Ang akala ko naman iisang syudad lang. Mantakin mong, iisang lugar lang naman pala ang destinasyon natin. Kaya nga po, Tatay Ferdy, mukhang inadya talaga ng pagkakataon na sa inyo kami makasakay nitong kaibigan ko. Destiny talagang dito tayo sumakay, best friend. Kasi dito ko pala mahahanap yung love of my life ko. Di ba, Fernan? Ano sa palagay mo? Ano ka ba? Mahiya ka naman? Pakipot ka naman kahit konti. Ako nahihiya sa'yo eh. Hayaan mo na lang siya, Clara. Hindi naman sa pagyayabang pero marami talagang nagkakagusto sa anak kong to masasabi mong crush ng baryo dahil sa tikas at gandang lalaki. Si tatay naman talaga Sabi ko sa'yo, pogi ka eh. Ngayon nga pala, naalala ko. May hahanapin ka kamong tao, hindi ba? Sino ba yon? Baka kilala namin, total. Halos kilala ko naman ang lahat ng nasa baryo namin. Oo nga po pala. Mabuti naman po't hindi na ako mahihirapan magtanong-tanong. Si Manong Hugo po yung hahanapin ko. May mahalaga po kasi akong kailangan sa kanya eh. Kilala niyo po ba siya? Si Lakay Hugo ba ang tinutukoy mo, Iha? Yung kilalang mahusay na albularyo at manggagamot? Oo. Baka siya nga po yun. Ang tanging palatandaan lang kasi na binigay ni nanay sa akin, putol daw yung daliri niya sa kanang kamay. Sa may hintuturo daw ho. Makahulugan silang nagkatingi ng mag-ama nun. Pagkatapos, naniningkit ang mga matang nagbaling ng tingin sa akin si Fernan. Sa kanya talaga mataas ang intuition ko na hindi kami magkakasundo. Naiinis kasi ako sa kasungitan niya. Hindi naman porket type na type siya ng kaibigan ko, pati sa akin ay gagamitin niya ang pamisteryoso niyang ugali. Nakipaglaban ako ng titigan sa kanya. Kung siya ay nanliliit ang mga mata, ako naman ay nakataas ang isang kilay. May problema ba, best friend, Fernan? Sa palagay ko hindi ka na mahihirapang maghanap kay Lakay Hugo, Clara. Masasamahan ka ni Fernan kung saan man siya. Ho? May matutuloy na ba kayong dalawa? Wala pa. Meron na ho. Ano ba talaga? Kasi pwede naman kayo sa bahay. Pwede kong ipagamit sa inyo ang kwarto nitong si Fernan. Hindi naman kasi siya mananatili na doon. Tay, umuwi naman ako Saka nandun yung gamit ko. Uuwi ka. Pero sandali lang. Wala pa nga isang oras, hindi ba? Tay! Okay lang naman po kami, Tatay Ferdy. Makakahanap naman po kami ng matutuluyan eh. Tsaka 2 buwan lang naman po kami dito. Saan ho ba tumutuloy itong si Fernan? Baka pwedeng doon... Aray, best friend! Sakot naman. Sisirain mo ba yung makinis kong kutis? Hoy, hindi ka sumama sa akin dito para makipag-live-in sa lalaking ngayon mo lang nakilala Baka gusto mong isumbong kila tita dyan. Ito naman, hindi na mabiro. Siyempre sa'yo ako sasama. Diyos ko, alam mo, sa'yo talaga ako nag-aalangan eh. Baka kung anong gawin mong kalukuhan Nako, Santa Promise, behave lang ang best friend mo na to. Sige na, pumayag ka na. Tatay Ferdy, kung yung pamilya nga lang na nakita ko sa kalsada, ipinilit kong tulungan natin, kayo pa ho ba kaya? Wala naman pong problema kahit saan kami tumuloy Ang problema lang ho dito, yung may-ari ng kwartong gusto niyong patuloyan sa amin. Mukha kasing masama ang loob Nako, sinasabi ko naman sa inyo, pabayaan niyo siya.
Pamamahay ko to kaya ako ang masusunod. May sarili siyang kwarto sa sambahan nila. Doon na siya nakatira eh. Sila kay Hugo na nga yata ang tatay niya. Tay, parang hindi niyo naman alam na... Ay, nako. Sige na nga ho, doon nyo na sila patuloyin. Bali, pakitabi na lang yung gamit ko na maayos ha. Wala nang problema. Malapit na tayo. Saan ba kita ibababa, Fernan? Sa bahay ho, bukas na ako pupunta sa sambahan. Doon ba nakatira sila kay Hugo? Oo, doon nga. Sumabay ka na sa akin bukas pagpunta doon. Sasama ako May kailangan ka ba kay Hugo? Wala. O siya, hindi ka pwedeng sumama. Ano ba yan? Akala ko pa naman makakasama kita palagi, Fernan. Palihim ko na namang kinalabit si Santa para manahimik na. Wala kasi talagang preno ang bibig niya at hindi rin marunong makiramdam. Obvious naman kasi na hindi siya type ng mayabang na si Fernan. Pero sige pa rin siya. Maayos ang bahay ni Tatay Ferdy. Maging ang kwartong sinasabi niya ay malinis din. Hindi mo aakalaing lalaki ang may-ari nun dahil naka-organize ang lahat ng gamit dito. Ako ang unang pumasok doon para suriin ang kwarto. Si Santa naman, nasa labas at nakikipagkwentuhan sa nakababatang kapatid ni Fernan. Siguradong nagpapalakas na naman. Maganda at maayos sa inaasahan ko Pwede na din. Mukhang komportable naman dito. Tsaka mukhang malamig din naman. Talagang komportable dito. Dahil malamig at mahangin dito. May reklamo ka pa? Sino ba nagre-reklamo? Masababang suriin ko yung titirahan namin ng 2 buwan? Kailangan ko ng safe na matutuluyan dahil parehas kaming babae ng kaibigan ko. Ako na yung nagsasabi sa'yo na ligtas dito. Sa ibang bahay, pwedeng hindi. Lalo na kung hindi sakop ng kapangyarihan ni Lakay Hugo. Pero sa bahay na to, ligtas kayo kahit sa mga aswang. Anong sabi mo? Hindi pa pala nabanggit ni tatay na nagkaalat yung mga aswang dito, lalo na sa gabi. Hoy, ano sinasabi mo dyan? Tinatakot mo ba ako? Tsaka wag mo ko inahoy Fernan yung pangalan ko. Oh, hindi naman tayo close para tawagin kita sa first name mo, di ba? Kung anong clingy at sweet ang kaibigan mo, siya naman yung kabaliktaran mo. Paano nga ba kayo naging magkaibigan nun? Naku, curious ka? Kala ko ba tahimik ka? Madaldal ka rin pala Teka, sino siya? Pwede ba? Huwag kang mangingilam sa hindi mo gamit. Akin to. Lumayo ka nga muna sa akin. Baka madanantahin ganito kalapit Magselos pa yung kaibigan ko. Oras na mapaki-etcher frame na yon kung saan may larawan ng yakap-yakap niyang babae at halik-halik sa noo. Siguradong hindi niya makokontrol ang sarili niya. Titanungin, alam kong kasintahan niya yon. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyari at ganon siya kasensitive pagdating doon. Oh, bakit tahimik at nakasimangot ka dyan? May nangyari ba? Ako yata dapat ang nagtatanong sa'yo niyan, best friend. Ha? Ano ibig mong sabihin? May nangyari ba? Inaahas mo ba ako? Ano? Hoy, teka nga muna.
Sa palagay mo, magagawa ko yun sa'yo sa lalaking ngayon lang natin nakilala? Seryoso ka ba dyan? Hindi, pero ba't dalawa lang kayo dito kanina? Santa, ako yung naunang pumasok dito. Sumunod lang siya. Bakit kasi hindi ka rin sumunod para hindi ka sana nag-iisip ng ganyan? Kasi kinakausap ako ni Marie. Hindi ko naman maiwan yung bata, nakakahiya. May hiya ka pa pala? Oo naman, oh. Ay, nakakalungkot naman. Hindi ko pa rin pala makakasama si Fernandito. Alam ko na. Pwede favor, bestie. Ay nako, hindi. Alam ko na yan. Alam mo naman akong hihingi ng pabor dun, tapos makikisiksi ka pa. Huwag muna ngayon, tsaka na lang. Sige na nga. Pero promise mo, gagawan mo ng paraan para makasama ko si Fernan, ha? Alam mo, sa palagay ko, komplikado yung si Fernan eh. Tingnan mo yun, oh. Oh, huwag mo hahawakan yan. Baka mahuli ka niya, makita mo yung pinaka-dark side niya. Ha? Ano ibig mo sabihin? Ano ba kasi ito? Sabi nang huwag mo hahawakan eh. OMG! May girlfriend siya? Bakit hindi niya sinabi? Tsaka nasaan? Abay, malay ko. Basta, nung tinignan ko yan kanina, nagalit siya eh. Kaya bitawan mo na yan. Balik mo sa dati, bilisan mo. Oo na. Sino kaya yun? Napakaswerte niya. Mukhang malambing tsaka sweet si Fernan eh. Hoy, magkaliwanagan nga tayo ah. Akala ko ba laro lang ang pinunta mo dito? Tsaka, parang ito yung unang beses na ikaw yung nagmamakaawa sa lalaki ah. Mukha ba ako magmamakaawa sa kanya? I don't think so. Oo nga, mukha ngang siya yung dikit ng dikit at panay ang parinig sa'yo eh. Ang hirap niya kasing paamuin eh. Imagine, may lalaking tumanggi sa beauty ng best friend mo? Alam mo, tama ka. Di ko nga ma-imagine yun eh. I know, right? Kaya hindi ako hihinto hanggat hindi siya napapa sa akin. Eh paano nga kasi kung may jowa nga? Madaling manawa kapag yung binigyan niya ng oras, hindi naman binabalik sa kanya. Ganun ba? Wala palang tiyaga yung kaibigan mong yun. Bakit? Nagpapakipot ka lang ba sa kanya? Hindi ah. Hindi ko talaga type yung mga babaeng ganyan. Excuse me, anong sabi mo? Pwede ba, Clara? Huwag mo nang pagtakban yung kaibigan mo.
Alam mo naman na ganun yung magiging tingin ng mga lalaki sa uri niya. Kung kaibigan ka talaga niya, dapat pinagsasabihan mo siya. Hindi dapat yung ganyan na parang sinusuportahan mo pa. Iba kayo dito kaysa sa kinalakihang paligid ng kaibigan ko. Porket ba piniplease ka niya kahapon, ganun na yung tingin mo sa kanya? Aba, hindi mo pa siya kailangan. Ito, tapos itago mo yung nakat mong hinaharap. Ha? Alam mong bastos mo. Hindi ako bastos. Binabalaan lang kita. Paano hindi babaka to sa suot ko? Sige nga. Isuot mo nga to. Para kahit bumakat man lang yan, hindi masyadong halata. Makokontrol mo yung sarili mo, pero hindi yung reaksyon ng ibang tao. Lalo na yung mga lalaki matagal nang hindi nakakakita at nakakatikim ng babae. Ano? Teka nga. Anong klase bang lugar yun? Sambahan yun, pero parang kulungan din. Ha? Teka nga muna. Kailangan ko ba talagang pumasok pa dyan? Hindi ba pwede na dito ko na lang siya sa labas kakausapin? Hindi mo nga talaga kilala si Lakay. Masyadong mataas ang pagpapahalaga niya sa oras para labasin yung tulad mo dito. Kahit kapag nagpaturo ka sa kanya, siguradong doon ka sa loob. Mahalaga ang bawat oras niya. Yung isang oras na mag-uusap kayo. Para sa kanya, marami na siyang dapat magamot nun at matutulungan.
At kapag nagdesisyon ka pumasok dyan, siguraduhin mo na handa ka. Ha sa dedikasyong tinutukoy niyang Lakay Yugo. Wala akong nagawa kung hindi ang sumama sa kanya sa loob. At in fairness naman kay Fernan, nasa likuran ko lang siya at hindi rin masyadong lumalayo. Pakiramdam ko, hindi niya man sabihin, pinoprotektahan niya ako. Kahit papano, sa kabila ng nakakakilabot na titig sa akin ng mga kalalakihan doon, nakaramdam ako ng kapanatagan. Nagbabaw kasi kay Fernan ang mga nakakasalubong namin. At pakiwari ko, mataas ang katungkulan niya doon kaya ganon. Si Mirna. Oo, tanda ko siya. Ikaw ba ang anak niya? Nako, walang problema. Gusto mo bang dumito na manatili nang sa gayon matutukan kitang maigi sa pag-aaral mo? Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, Lakay. Pero may kaibigan kasi akong kasama. At ayoko naman po siyang iwan mag-isa. Bigyan niyo na lang ho siguro ako ng oras na susundin. Gusto ko mapahiya pero dahil dayo ka lang dito at baguhan, pagbibigyan kita. Kaya mo bang pumarito ng 3:00 ng madaling araw? Tuturuan kita hanggang 6:00 ng umaga. Kayo po. Pero gusto ko po sanang itanong, bakit po madaling araw? Hindi ba nabanggit sa'yo nitong si Fernan kung gaano kahalaga ang oras para sa akin? Hindi mo ba sinabi sa kanya, Fernan? Sinabi niya naman po sa akin na wala lang po talaga sa isip ko. Sige po, maraming salamat po, Lakay Yugo. Oo nga pala. Baka isipin mong libre ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Ito ang listahan ng lahat ng ituturo ko sa'yo. Nariyan din ang halagang kailangan mong bayaran. Baka nagulat ka. Libre pa kasi. Noong yung nanay mo pa ang nag-aaral. Napakatagal ng panahon nun. Pahirap ng pahirap ang buhay. Naku, wala pong problema, Lakay Yugo. Maraming salamat po. Ihahanda ko po agad yung pambayad ko sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Bukas ba maaasahan ko nang makuha yung paunang kalahati ng bayad. Opo, sige po. Paano po? Uuwi na po muna ako ngayon at babalik na lang po ako mamayang madaling araw. Sige. Dumarami na rin ng mga mananampalataya at magpapagamot. Fernan, mabuti at narito ka na. Huwag ka nang aalis at kailangan kita dito. Patawad ho, Lakay Kailangan ko maibalik sa bahay si Clara. Wala siya ibang masasakyan. Nariyan naman si Roberto. Sa kanya mo na ipatid si Miss Clara. Saan ka ba naninirahan sa ngayon, Iha? Doon po siya nakatira sa bahay namin. Bale, nobya ko po siya, Lakay. Hindi po ako komportable na ipagkatiwala siya kay Roberto Sana maintindihan nyo. Kasintahan mo si Clara? Teka nga muna. Paano nangyari yun? Tagalungsod itong si Clara, hindi ba? Hindi ko ba makakatagal sa oras ninyo kung ikwento ko pa mula simula? Tama ka. Hayaan mo. Paglalaanan ko ng oras na pakinggan ang love story ninyo. Itong si Clara. Ikaw pa. Mahalaga ka sa akin Osa, ikaw na magatid kung dun ka komportable. Pero gusto kong ipaalala sa'yo, Fernan. Magkakapatid kayo dito. Kung anong meron ka, dapat na ipagkatiwala at ipahiram mo din sa kanila. Nangunutang no ako sa narinig. Hindi pa nga ako nakaka-move on sa sinabi ni Fernan na kasintahan niya ako. Pagkatapos, may hiramang magaganap. Nang tingnan ko si Fernan, napansin kong lihim na nagngalit ang kanyang mga bagang. Pataguding kumuyom ang kamao niya, pero sandali lang yon. Nakita ko kung paano niya pilit na pinakalma ang sarili. Marahas siyang bumuga ng hangin, at pagkatapos noon ay bahagya na siyang ngumiti at yumukod kay Lakay Yugo.
Habang palabas ay isang lalaki ang lumapit sa amin. Nabigla na lang akong inakbayan. Nagulat ako noon dahil hindi nga ako sanay. Mabilis akong umiwas at galit na tiningnan yung lalaki. Ngumisi lang yun at makabuluhang tinapik sa balikat si Fernan. Saka nagpatiuna siya sa amin. Sino ba yun, Fernan? Ba't parang ang bastos niya naman? Sigurado ka bang gusto mong magpaturo kay Lakay Hugo? Ikaw yung nakakakilala ng husto sa kanya. Sa palagay mo ba, ikakatuwa niya kung bigla na lang akong aatras? Nako, hindi. Siguradong hindi ka patatahimikin nun. Kahit umuwi na ako sa lungsod? Kahit saan ka magpunta, hindi ka man niya nabibisita ng pisikal. Hindi ka niya titigilan sa panaginip. Ano? Anong... Huwag mong sabihin na nangkukulam siya? Nandito ka na. Pumayag ka na din. 2 buwan lang naman yun eh. Tiisin mo na lang. Yun na nga eh. Tsaka parang problema lang tong pinasok ko. Sabi kasi ni nanay, mabait at mahusay naman daw siya. Nakalimutan ko, pwede namang magbago yung tao. Nga pala, munti ko na makalimutan. Bakit mo sinabi na girlfriend mo ko? Para protektahan ka, Clara. Ano? Poprotektahan mo ko? Bakit naman? Ayaw mo ba nun? Sa amin ka nakatira. Obligasyon ka ng pamilya ko. Kapag may nangyari sa'yo, sagutin namin yon. Mukhang hindi ka naman pasaway, kaya okay lang yon. Ganun ba? Pero huwag ka mag-alala. Alam ko naman yung ginagawa ko eh. Basta't maniwala ka sa akin. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Nang lingunin ko siya ay nagmaniobra na siya para magmaneho. Pagbalik sa bahay, ang inakala ko ay aalis na agad si Fernan dahil naghihintay nga sa kanya sila kay Hugo. Pero ang ginawa niya, humilata sa mahabang sofa sa salas nila at doon pumikit. Nagtaka ako, pero hindi na ako nagtanong. Pero si Tatay Ferdy ang hindi nakatiis. Kunot-noo siyang tumingin sa akin at nagtatanong pero nagkibit balikat lang ako. Hoy, Fernan! Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka mapupunta sa bahay-sambahan nyo. Medyo masama po yung pakaramdam ko, Tay. Dito na lang po muna ako. Pero nakita ka na nila kay Hugo. Hahanapin ka nun. Kapag nagpapunta po siya dito na isa sa kapatiran, sabihin niyo ho, masama yung pakaramdam ko. May bawang po ba tayo dyan? Bawang? Aanin mo naman ang bawang. Basta ho, kailangan ko lang. Meron naman. Nandun. Ipag-iwa ba kita? Ako na lang ho. Sige na. Baka may gagawin pa po kayo. Okay lang po ako dito. Sige. Kung may gusto kang kainin, pasabihan mo lang ako, ha? Hindi na kumibo si Fernanon pero itinakip niya ang braso sa mga mata. Gusto kong magduda na masama ang pakiramdam niya. Pero sino ba ako para questionin yon? Kanina kasi mukhang maayos naman siya. Ang ipinagtataka ko pa, para saan niya kaya gagamitin ang bawang? Ay, best friend, saan ang lamierda ni Tatay Ferdy? Ang sabi niya kanina mag-harvest kami ng gulay eh. Oh, bakit? Saan ba nagpunta? Kaya nga kita tinatanong kasi hindi ko alam. Basta dala-dala yung van. Ano? Dala ng tatay yung van? Lintik na yan. Oh, bakit? May problema ba, Fernan? Siguradong pumunta yung kay Lakay Hugo. Ay, ang tigas talaga ng ulo ng tatay. Ano namang problema dun? Mabuti nga't ipagpapaalam ka na eh. Kasi hanggat maaari, hindi siya pwede pumunta doon. Bakit naman? Halos lahat na nga yata dito nagpupunta dun para sumamba at magpagamot eh. Bakit sila ayaw mo? Huwag ka na magtanong. Kanina pa ba siya nakalis? Oo, kanina pa. Anyway, ako na lang mag-harvest. Sama ka, best friend?
Susunod ako sa'yo, best friend. Ayusin ko lang tong ibibigay kong paunang bayad kay Lakayugo. Bayad? May bayad ang pagtuturo niya? Ano? May budget ka naman ba para doon? Ay, wala nga eh. Hayaan mo na. Kukunin ko na lang sa savings ko. Kapag kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang Oo naman. Thank you na agad Siya, mauna na ako sa taniman. Sunod ka Dalhin mo pala yung digicam ko. Nasa bag lang. Kailangan natin ng memories dito. Oo naman, sige. May camera kayong dala? Oo, si Santa. Obsessed sa photography ang isang yan eh. Ba't mo naman natanong? Wala naman. Sa palagay mo ba, ipapahiram sa akin yan ni Santa? Yun lang ang hindi ko alam. Ba't hindi mo siya try tanungin? Aanuhin mo ba kasi? Wala naman. O sige na, sumunod ka na sa kaibigan mo. Mamaya mo na ayusin yan. Kapag may nakita kayong bisita, huwag mo na kayong lalapit doon. Ha? Pwede ba? Huwag ka muna magtanong. Sumunod ka na lang muna. Ikaw naman kasi. Kung nagpunta ka na lang sana doon, di walang naging problema. Sumunod ka na sa kaibigan mo, Clara, ngayon na. Huwag kayo alis doon hanggat hindi ko kayo tinatawag. Ayoko sanang sumunod pero ramdam ko sa boses niya ang pinaghalong pag-aalala at pagiging dominante. Napasunod ako noon agad-agad. Pagkakuha ko ng kamera na bili ni Santa, ay sumunod na din ako sa gulayan. Doon nga ay nakita ko ang kaibigan ko na masayang nakikipagkwentuhan sa isang lalaki. Paglapit ko, ipinakilala naman niya agad yung lalaki. Si Andres na isa pala sa mga magsasaka ni Tatay Ferdy. Best friend, sino yung mga yun? Tsaka, bakit sa bubong sila ng van ni Tatay Ferdy nakasakay? Teka, mga aso? Ay, hindi, mga tao. Pero, paano nangyari yun? Aso sila nung nasa bubong. Hindi ako namamalikmata lang eh. Pagtalo nila naging tao. Nakita mo din yun, di ba? Shh! Sila yung tinutukoy ni Fernan. Ano? Alam ni Fernan? Sino ba yung mga yan? Oh, kinakalad ka si Tatay Ferdy. Oh, teka, saan ka pupunta? Dito lang tayo. Ha? Pero hindi mo ba nakita? Nang magsalita na din yung lalaking kasama namin at pigilan si Santa, saka lang natahimik ang kaibigan ko. Maging yun kasi ay nagsabi na hindi kami pwedeng makialam at hayaan lang daw namin. Ang totoo, nakita ko din ang tinutukoy ni Santa na mga asong naging tao. Pero hindi tulad niya na maingay at matanong kapag ninenervyos. Ako ay tahimik lang talaga. Nang masiguro kong ligtas naman ang kaibigan ko doon at nagpapapigil siya sa lalaking kasama namin, naglakas loob akong maghanap ng pagsisilipan para makita ang nangyayari sa loob ng bahay. Iba ang kutob ko at hindi ako mapapakaling naghihintay lang doon. Hoy, teka nga. Pigil na pigil ka sa akin tapos ikaw tamang takas lang. Dito ka lang. Hoy! Shh! Maingi ka kasi. Ikaw yung dyan lang. Hiramin ko muna to Pero, hindi mo pa kami nakukuha ng picture. Clara! Hindi ko na siya pinansin. Sa halip ay kinuhaan ko na lang siya gaya ng nais niya. Kahit hindi yun maayos. At pagkatapos, bit-bit ang kamera ay maingat akong nagtungo sa gilid ng bahay ni na Fernan. Doon ay may nahanap akong lugar na pwedeng taguan at silipan na din. Pero hindi ko inasahan ang kaganapang masasaksihan sa loob ng bahay. Mga tao ang nasa loob ng bahay pero kakaiba ang kilos nila. Para silang mga aso kung suminghot kung saan-saan. Hindi sila nagsasalita pero ang weirdo ng kilos nila. Parang mga aligaga na tarantang ewan. Nang matapat ang mukha ng isa sa bandang kilikili ni Fernan, bigla na lang yung napaatras at parang mababahing dahil sa naaamoy nun doon. Inis nung pinagpagang sariling ilong hanggang sa mapaupo na lang yun at nanghina. Naniniwala na ba kayo ngayon, ha? Hindi nyo kailangan harasin yung tatay ko. Pupunta ako kapag maayos na yung pakiramdam ko. Nakakahawa yung sakit ko. Ngayon,
kung sino ang gustong mag-aya sa kasama nyo na nanghina paglapit sa akin. Halika kayo! Lumapit din kayo sa akin! Bago pa tuluyang mawala ang mga yon ay nakuhaan ko na ng ilang shots ng kaganapan sa loob ng bahay. Maging nang papalayo na ang mga nilalang hanggang sa magbagong anyo ulit sila sa pagiging aso ay kumpleto kong nakuhaan ng larawan. Tanggap ng mga mata ko ang nasaksihan pero ang isip ko noon ay hirap yung ipaliwanag. Ilang beses akong napalingon sa paligid. Tinatansya kung totoo nga ba yon o isa lang panaginip. Napaka-imposible naman kasing may mga tao na nagiging malaking aso. Sa pagkakaalam ko ay sa palabas lang yun nangyayari. Gaya ng ilan na hindi naniniwala sa mga aswang. Ganon din ako noon. Kahit nga may nakita na akong ebidensya. Indinaya lang isip ko. At ngayon ko lang napag-isip-isip. Na siguro nga, iniisip ko lang na hindi sila totoo noon para malabanan ko ang takot. Para matapos ko ang misyon sa lugar na yon at makauwi ng maayos pa din ang pag-iisip. Dahil ang mga sumunod pang eksena, talaga namang uubusin ng katinoan mo sa isip. Mga aswang? May aswang ho dito? Yang kasama mo, Iha. Aswang yan. Ano ho? Biro lang. Ang hindi biro, yung katotohanang minsan, hindi mo malalaman kung sino ang tunay na tao dito sa mga nilalang na alaga nila kay Hugo. Alaga? Alaga niya ho yung mga yon? Paano naman po tsaka saan ang galing? Ang sabi niya, yun ang katunayan na pinakamalakas na siyang maggagamot at mangkukula. May mga alaga siyang aswang. Kaya lahat ng tao dito, kahit ayaw napipilitang magpasakop sa kanya. Nang sa gayon hindi sila gawing pagkain ng mga aswang na yon. Talaga ho? Totoo ho ba yan? Kung gano'n naman pala, bakit hindi nyo i-report? Panghaharas na ho yung ginagawa niyang yan Hindi mo alam kung gaano kalakas ang kapit nila kay Hugo. Kahit ang kapitan namin at mga kapulisan na nakadestino dito, walang magawa. Mukhang mali ang hinala ni nanay na mabuting tao ang Lakay Yugo na yun Tatay Ferdy, bakit ngayon nyo lang ho sinabi sa akin? Sinusubukan kitang balaan niya. Pero hindi naman ako pwede magsalita ng masama laban sa kanya. Lalo na't wala naman akong may papakitang ebidensya. May panahon ka pa para tumakas. Hindi na ho siya pwedeng umalis, tay. May hawak na sila kay Yugo na magagamit para mapabalik siya. Ano namang mapapala niya sa akin kung pipilitin niya ako? Nakakataas ng moral niya ang madagdagan ng mga tagasunod niya na galing pa ng lungsod, Clara. Mali na pinapunta ka ng nanay mo dito. Pero hindi natin siya masisisi. Sa paglipas ng panahon, sila kay Hugo ang nagbago. Masyado siyang nalunod sa kapangyarihan na ultima mga alagad ng dilim. Katatawag na niya. Kung ganon, anong gagawin ng kaibigan ko? Best friend! Shh! Huwag mo akong alalahanin, best friend. Hindi ako mapapano. Pero, paano kung mapahama ka? Hindi nga. Basta't wag kang pupunta doon. O magpapakita man lang kay Lakay Yugo. Mangako ka sa akin. Oo, hindi. Dito lang ako.
ko sa loob ko na poprotektahan niya ako kahit hindi niya yun sabihin. At dahil sa kasiguruhan kong yon, kaya kampante akong magpatuloy. Hindi kita mababantay ang buong oras, Clara. Kaya dapat alam mo din kung paano protektahan yung sarili mo. Huwag kang lalabas na sagradong silid hanggat wala ako, ha? Ligtas ba ako sa sagradong silid na sinasabi mo? Hindi, Clara. Pero kahit papaano doon, walang ibang nakakapasok kundi sila kay Hugo lang. Ibig mong sabihin, hindi rin ako ligtas kay Lakay Hugo? Sigurado ako na hindi kanya papakialaman. Ay, bakit ba kasi ako napunta sa ganitong sitwasyon eh? Ano bang ginagawa ko dito? Ano ba talagang gusto mong ipagawa sa akin, Nay? Sana lang maging makabuluhan yung pagpunta mo dito, Clara. Dapat talaga. Dapat may matutunan ako dito. 2 buwan yung hiningi kong leave para dito, kaya hindi pwedeng wala lang. Tagalungsod ka nga talaga. Hindi ka mapirmi sa isang pwesto eh. Kasi kapag pumirmi ako, walang patutunguhan ang buhay ko. Walang ibang may hawak ng manibela nito kung hindi ako lang. Sa palagay mo ba, hindi ka naman ba naligaw dito? Hindi, dahil pinlano ko talaga tong puntahan. Dadaanan ko talaga to para may matutunan ako. Pero kung may ibang plano yung mundo para sa akin, wala naman akong magagawa kung hindi ang sumunod na lang eh. Ano? Hindi mo lalabanan man lang o hindi ka pipiglas? Mahirap yan. Gusto ko pang mabuhay ng matagal eh. Kung makukuha naman sa santong dasalan, bakit hindi, di ba? Hindi ko naman nakalain na masasabayan ako ni Fernan sa lalim ng usapan. Nagsisimula na akong mag-enjoy sa pag-uusap namin nang marating namin ang sambahan nila kay Hugo. Nakakainis nga dahil ayoko pa sanang matigil ang pagkukwentuhan namin. Pero kapag nandun na kasi, hanggat maaari kailangan tumahimik na kami. Mga mata na lang namin dapat ang mag-uusap. Mukhang nakahanap na ako ng katapat sa'yo, Fernan. Mahal na mahal mong tunay si Clara para hindi ako siputin. Pinarating ko sa mga alaga mo ang tunay kong kalagayan kahapon. Wala kinalaman si Clara doon, Lakay. Siya ba? Hayaan mo't malalaman ko din ang totoo. O paano, Iha? Tara sa sagradong silid. Handa ka na ba? Opo. Ito na nga pala po yung sobre para sa paunang bayad. Ganyan nga. Madali kang kausap, ha? Hindi ka magsisisi. Sisiguruhin kong magiging mahusay ka na tulad ko. Talaga ho? Inaasahan ko din ho yan, Lakay. Walang laman ang sagradong silid na yon. Isa lang yung bakanting silid na may carpet sa gitna. Doon ay sinimulan niya munang orasyonan ng buong katawan ko. Hindi ako pamilyar sa binibigas niyang dasal. At sigurado akong ibang lingwahe yon dahil walang ganon sa libreto ni nanay. Hindi ko alam pero nagduda ang isip ko noon. Gustong tumutol ng katawan ko at umangal. Pero hindi ako makapagsalita o magawang kumilos man lang. Ano kung ginawa niyo sa akin kanina, Lakay Hugo? Bakit hindi ako makakilos? Kini-question mo ba ang ginagawa ko? Bawal po bang magtanong kapag pakiramdam ko may hindi ako maintindihan? Ang pagkakaalam ko po kasi, para matuto, pwedeng magtanong ang tinuturuan. May alam ka ba sa pagtuturo, Iha? Para lang po sa kaalaman nyo, 5 taon na po akong teacher sa public school, Lakay. Ganon ba? Nakakabilib ang tibay ng loob mo. Gusto ko yan. Parehas tayong magtatagumpay sa ginagawa natin. Ano nga ho ba yung ginawa nyo kanina? Pinaralis ko lang ang katawan mo. Sa gayong paraan, magagawa kitang kontrolin kapag gugustuhin ng utak mong kumawala sa ginagawa ko. Kadalasan sa mga taong may kasamaan sa katawan, tatanggi sa nilalagay kong enerhiya. Nakaramdam ka ba kanina na parang gusto mong umatras o nagdududa ka? Sa totoo lang ho, oo eh.
Tumututol yung katawan ko pero hindi po ako makakilos. Hindi ka sinungaling. Nakakatuwa ka talaga. O paano? Magsimula na tayo. Ito ang listahan ng mga dasal na kailangan mong kabisaduhin. O dito ka lang, habang binabasa mo yan ng paulit-ulit. Teka. Hindi ho ito Latin ah. Anong salita ang mga tulakay? Pwede niyo po bang ipaliwanag yung nilalaman ng orasyon o dasal na to? Gigisingin yan ng natutulog mong kakayahan. Para yan lahat sa ikabubuti mo. Huwag ka na magtanong pa. Gayahin mo lang kung gaano kabait ang iyong ginanoon. O tignan mo, bukod sa biniyayaan siya ng matalinong anak na tulad mo, naging isa siya sa pinakamahusay na manggagamot sa henerasyon ninyo. Kaya sigurado akong malalampasan mo ang kakayahan niya. Basta't makinig ka lang sa akin. Pero gusto ko lang hong klaruhin. At hindi ko ho intensyong laktawan ng kakayanan ng nanay ko. Ang gusto ko lang ho, matuto ng tamang panggagamot. Yun lang. Ano ka ba? Narito ka na lang din lang. Di lubos-lubosin mo na. Ayaw mo bang may malaman pa bukod sa panggagamot? May oportunidad ka ng matutunan ng lahat. Hindi mo pa ba sasamantalahin yon? Bibigyan kita ng pagkakataon makapagdesisyon. Pag-isipan mo. Lumabas siya ng sagradong silid noon at iniwan akong nag-iisa. Dahil madaling araw pa lang kaya naiwan akong nag-iisa doon. Habang nagbabasa ng mga dasal, pakiwari ko ay naririnig ko ang tinig ng nanay ko sa aking isip. Sinasabihan niya akong sumunod lang kay Lakay Yugo, na ibigay ko ang lahat ng meron ako dahil triple ang biyayang ibabalik nun sa akin. Halos lahat ng pangkukumbinse ay narinig ko na at hindi ako pwedeng magkamali. Si Nana yon. Boses niya yon at parang nandoon siya. Nay? Nay, nandito ka ho ba? Magpakita ka naman sa akin oh. Miss na miss ko na po kayo eh. Nay? Nay! Kayo po ba talaga yan, Nay? Nandito nga kayo, Nay. Babantayan niyo po ba ako? Huwag po kayong mag-alala, Nay. Pagbubutihin ko po to. Tutuparin ko yung habilin niyo. At alam kong huli na para bumawi, pero patutunayan ko sa inyo na may halaga sa akin ang kakayanan ng lahi natin. Nay! Nay, huwag muna kayong umalis! Nay! Nang pumunta sa dilim ang anino ng bulto ni Nanay, napansin kong umilaw ng pula ang mga mata niya. Magdududa na naman sana ako nang marinig ko ulit ang boses niya. Naniniwala daw siya sa akin at umaasang hindi ko bibiguin. Napakalambing ng tinig ni Nanay. Malamig at nakakaunawa. Bagay na namimiss ko na talaga. Nakapag-isip ka na ba, Clara? Opo, sige po. Ituro niyo lahat ng nalalaman niyo sa akin. Mabuti. Pero may kondisyon akong kailangan mong sundin para matapos natin to sa loob lang ng 2 buwan. Tama ba? 2 buwan ka lang dito. Oho, pero fast learner naman ho ako eh. Ayoko ng palatanong na estudyante, Clara. Ayoko maubos ang oras ko sa pagpapaliwanag. Kapag sinabi kong gawin mo, gagawin mo ng bukal sa puso mo. Magkakasundo ba tayo sa ganon? Oo, sige ho. Susubukan ko po. Susubukan? Gagawin ko. Very good. O sige, pirmahan mo tong kasunduan. O anong ginagawa mo? Binabasa ko po. Abay, akala ko ba nagkasundo na tayo na hindi ka na magtatanong? Pero hindi naman ho ako nagtatanong ah. Binabasa ko lang ho itong... Kahit na. Pirmahan mo na lang yan nang matapos na. Bukod sa naririnig ko pa din ang tinig ni Nanay kaya nalilito ako. Kakaiba din ang enerhiyang dulot nila kay Yugo. May pagmamadali sa bawat salita niya. Alam niyo yung mga mahuhusay mag-sales talk? Pakiramdam ko mas mahusay pa siya sa mga yon.
Sa unang pagkakataon, nataranta ako at hindi masyadong nakapag-isip ng tama. Pinirmahan ko ang kasunduan ng hindi na ngayon binabasa. Natauhan na lang ako nang makalabas na ako ng bahay-sambahan nila kay Hugo at pauwi na kami. Oh, huwag kayong lalayo sa bahay ah. Lalong huwag kayong aakyat ng bundok kung kayo lang ni Santa. Parang gusto ko nga matulog maghapon eh. Pakiramdam ko kasi naubos yung energy ko kanina. Pansin ko nga parang nanghihina ka eh. Okay ka lang ba? Hindi nga eh. Pakiramdam ko parang may humigop ng lakas ko. O siya, huwag kang mag-alala. Aalagaan ka naman ni tatay eh. Magpahinga ka lang. Doon ka na ba sa bahay-sambahan? Oo, kailangan eh. Bale, susunduin na lang kita bukas ng madaling araw. Oo, sige. Salamat ah. Hindi mo naman kasi obligasyon to eh. Iyaan mo, ako nang bahala sa pang-araw-araw nila sa bahay. Ilang araw ang lumipas at naging maayos naman ang pagtuturo nila kay Hugo sa akin. Dahil napakaaga nga ng session namin, sa tuwina ay tahimik din doon. Nakakapagod gumising ng ganun kaaga. Pero kahit papano, laking pasalamat ko dahil hindi ko nakakasalamuha yung mga kalalakihang kung makatingin, animoy mga gutom na hayop. Mabuti naman at mukhang maayos ang nagiging pag-aaral mo ng lihim na karunungan, Clara. Kaya nga ho eh. Okay naman po, maliban sa tuwing natatapos kami. Sobrang panghihina ho yung nararamdaman ko. Ganun yata talaga eh. Mabuti nga at nakakabawi naman agad ang katawan mo. Opo, kayo naman kasi. Sariwa palagi yung hinahain nyo sa amin. Nga po pala, nasan si Santa? Nandyan lang yon sa likod bahay. Kasama si Andres. Magtatanim sila ng mani ngayon eh. Sige po. Puntahan ko na lang po muna sila. May dala ho kasi akong paborito niyang prutas eh. Nadaanan namin kanina ni Fernan dun sa mga naglalako. Oo, sige. Nariyan lang yan. Magluluto na din ako ng tanghalian natin, ha? Pero naikot ko na ang buong bahay. Naglibot na din ako sa mga taniman. Pero wala akong nakitang kaibigan ko. Minsan kasi, sa sobrang wild ni Santa, kahit sa damuhan ay pumapayag siyang makipagharutan sa Andres na yon. Exciting daw kasi kapag sa ganung lugar ginagawa. Pero wala talaga. Kinakabahan na ako noon habang pabalik sa bahay. Iniisip ko na lang na sana nasa kwarto lang sila at nagkamali lang ng hinala si Tatay Ferdy. Imposibleng wala siya dyan. Araw-araw naman ganito lang ang gawa namin dito eh. Pero wala ho talaga kahit saan ko sila hanapin eh. Teka nga lang po, baka naman nasa kwarto lang ho. Sinasabi ko na sa'yo, nasa labas lang sila. Saan ho kaya nagpunta yun, Tay Ferdy? Wala ho talaga sa labas eh. Siguro nga, mamaya lang nandito na yung mga yun. Pakigising na lang po ako kapag dumating na sila, Tay. Sige. Walang problema. Pahinga ka na. Natulog ako ng araw na yon ng kampante. Masarap pa nga ang naging tulog ko. Ang totoo, inabot pa ako ng hanggang alas 5 ng hapon. Siguro dahil malamig din ang panahon at mahangin. Yun pala, parang naghanda na din ang katawan ko sa mga susunod na araw na halos hindi na ako makakatulog. Dahil nang magising ako ay isang masamang balita ang sumalubong sa akin. Kanina pa ako naghahanap. Narating ko na din ang katabing bukirin eh. Pero wala talaga sila. Wala daw nakakita sa kanila eh. Kilala naman yun si Andres dito sa amin. Kaya imposibleng walang magsasabi kung may nakakita sa kanila. Paano na po yan, Tay?
Ano pong gagawin natin? Saan tayo maghahanap ngayon? Lalo na madilim na ngayon. Diyos ko naman, pwede ba akong sumuhid sa kagubatan? Hindi ho kaya dun sila nagpunta? Kilala ko ho kasi ang si Santa eh. Mahilig yan sa adventure. Baka naman na-curious lang. Ay hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay. Lalo't nakatakip silim lang. Mabuti sana kung makakasama mo si Fernan. Pero kahit na, delikado ang ganitong oras hanggang alas 12. Yun na nga ho eh. Delikado yung ganitong oras pero nasa labas yung kaibigan ko. Hindi ho ako matatahimik dito niyan, Tay. Iha, pakiusap. Ipagpabukas na natin to. Kasama naman ni Santa, si Andres. Marunong yun sa bundok. Hindi naman siguro sila mapapano. Alam ng batang yun kung paano lalabanan ng mga aswang na nasa kagubatan. Abay, panigurado kung poprotektahan niya ang kaibigan mo. Paano ho kung hindi? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kaibigan ko, Tatay Ferdy. Nauunawaan ko. Naintindihan ka namin. Pero sana, unawain mo din na mahalaga din ang buhay mo. Bukas, sisiguruhin ko na marami ang tutulong para hanapin sila. Oo, sige ho. Gagawa din po ako ng paraan. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo sa amin, ha? Wala yun. Siya, ikalma mo lang ang isip mo, ha? Hindi ko nagawang kumain ng sandaling yon. Ang alam ko ay nagising akong gutmit ni Santa. Sinubukan kong gamitin ang kakayahan ko at mga natutunan para tawagin siya pauwi. Pero nabigo ako. Lahat ng alam ko ay sinubukan ko. Pero ni isa sa mga yon, walang nakatulong sa akin. Lalo lang akong nakaramdam ng depresyon. Hanggang sa sumapit na ang alas 3 at naramdaman ko pa ang pagparada ng van ni Fernan sa tapat ng bahay. Nabuhayan ako ulit ng pag-asa. Kaya naman dali-dali na akong lumabas at niyakag siyang samahan ako sa bundok. Teka nga muna. Ano ba nangyayari sa'yo? Pwede bang kumalma ka muna sandali? Wala na kasi tayong oras, Fernan. Kahapon pa ng tanghali nawawala si Santa at saka yung si Andres. Malakas ang kutob ko na nasa gubat sila. Ang sabi ni Tatay Ferdy, kailangan kasama kita para ligtas ako. Kaya halika na. Sandali nga muna. Alam mo ba kung gaano kadelikado doon? Kapag nakaistorbo tayo ng mga natutulog na halimaw doon, hindi lang tayo mapeperwisyo kundi yung buong baryo. Hindi natin sila pwedeng pakialaman. Gaya ng hindi rin sila basta pwedeng manggulo dito sa baba. Pero paano yung kaibigan ko, Fernan? Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sa palagay ko kasi, hindi papayag si Andres na pumunta dyan kahit anong pilit ng kaibigan mo, Clara. Imposible dahil alam nun na pwede kayo mapahamak. Kung ganun, nasan sila? Bakit sila nawawala? Tutulungan kitang hanapin sila. Kailan pa? Basta, sa ngayon, tara muna kay Lakay Hugo. Baka may magagawa siya. Total, mga alaga niyang aswang yung mga nakatira dyan. Mabigat sa loob ko ang sumunod kay Fernan pero wala naman akong magagawa. Gusto ko nang maiyak, pinipigil ko lang. Lalo nang kaharap ko na sila kay Hugo. May parte ng isip ko ang gustong magmakaawa sa kanya at tulungan ako. Pero mas mataas ang pride ko. May pakiramdam kasi ako na sa oras na ibaba ko ang pride ko, doon na siya magsisimulang manipulahin ako lalo. Sa ilang araw na nakikilala ko ang ugali niya, nalaman ko na gustong-gusto niyang nalalaman ang kahinaan ng isang tao. Yun kasi ang ginagamit niya para talunin ito sa bandang huli. Clara, sigurado ka ba na gagawin mo yun? Basta't ang importante, hindi ako ang nagmumukhang may kailangan sa kanya, Fernan. Pero, hindi mo alam kung gano'ng kadelikado yung punong yung, Clara. Sinenyasan na nga kita kanina, di ba? Bakit sumiki ka pa din? Dahil desperada na akong makita yung kaibigan ko. Ano bang masama sa pinapagawa niya?
May kailangan lang akong alisin sa puno. Yun lang. Di mo naiintindihan, Clara. May namatay ng tulad mo na sumubok alisin yung proteksyon ng puno ng balete. Ano? May namatay? Sino naman? At bakit naman siya namatay? Basta't huwag mo nang alamin. Fernan, paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Fernan? Wow! O ano, close na tayo ngayon? Bahala ka nga sa buhay mo. Napakadrama mo. Kalalaki mong tao, mas maselang ka pa sa tunay na babae. Hindi lang ikaw ang may problema. Kung ikaw hindi ka makamove on sa past, ako ngayon mismo humaharap sa problema. Kung hindi ka naman tutulong, huwag ka nalang kumontra. Pero delikado nga yun. Gagamitin ka lang din ni Hugo para makuha yung gusto niya. Hindi ko alam kung ano yung tinuro niya sa'yo. Pero malakas yung kutob ka na gagamitin ka niya para makuha yung matagal niya na ninanais na kapangyarihan mula sa punong balete. Ipaliwanag mo nga kasi sa akin. Paano ka ba nakakasiguro sa hinala mo? Alam ko. Alam ko dahil namatay yung nobya ko dahil doon. Ano? Pasensya ka na. Hindi ko siya nagawang iligtas dahil naipit na din siya. Tulad mo, desperada din siya na mahanap yung bunso nilang kapatid noon. At maniwala ka, Clara, ganito yung sitwasyon noon. Kaya pakiusap, makinig ka naman sa akin, no? Makikinig ako sa'yo, pero nagtataka lang ako. Kung ganyan ang ginawa nila kay Hugo sa kasintahan mo, bakit ka pa nagsisilbi sa kanya ngayon? Tapos, mataas pa ang posisyon mo sa kapatiran nyo. Dahil ipaghihiganti ko siya, Clara. Ano? Pero, paano? Hindi magtatagal at malalaman niya din. Sigurado ako dahil ramdam ko ang pagbabago sa mga pinag-uutos nila kay sa akin. Iba na yung nagdadala ng pagkain niya ngayon. Hindi na ako nakakibunon. May ideya ako pero hindi ko na isinatinig pa. Pati ako ay bigla na lang kinabahan para sa kanya. At dahil doon, kaya nagkaroon ako ng kaunting oras para makapag-isip-isip. Parang may kumurot sa puso ko nang makita ko kung paano kumislap ang namumuong luha sa mga mata ni Fernan. Nag-guilty tuloy ako na hindi ko mawari. Pag-uwi naman sa bahay, masinsinan akong nakipag-usap sa mag-ama. Bago umalis ulit si Fernan ng umagang yon, ay nagkasundo na kami sa gagawin. Nila kay Hugo sa akin, ligtas na makakabalik si Santa. Basta't makikinig lang ako sa kanya. Ganun na nga ang ginawa ko. Kahit puno ng takot at pagdududa ang puso ko, nilabanan ko yon para lang maipakitang kaya ko at malakas ako. Clara, mamaya ng gabi yung nakataktang pag-akyat ninyo sa kinaroroonan ng punong balete. Kaya mo ba talaga yon? Kakayanin ko. Huwag kang mag-alala, Fernan. Gagawin ko yung nalalaman ko para matimbang yung mga bagay-bagay. Kaya mo ba yon? Hindi ba't yung bili niya sa yung orasyon, yung mga tinuro niya lang? Tama ka, Fernan. At nasiguro kung tinuturuan niya ako hindi para lumakas at may matutunan pa bilang manggagamot. Tinuro niya yung lahat para sa araw na to. Ang hindi ko lang maintindihan, paano siya nakasigurong mapapapayag niya ako? Ayokong magsalita ng walang sapat na ebidensya. Pero kung basihan lang din. Sa palagay ko, planado na ang lahat simula nang dumating kayo at lumapit ka sa kanya. Sige, nakikinig ako, Fernan. Simula kasi na mamatay yung nobya ko matapos siyang utusan ni Hugo sa balete. Wala na ibang manggagamot o albularyo yung napadpad dito. Hanggang sa dumating ka. Yung nobya ko, nawalan ng kapatid kaya napilitan sundin yung utos niya. Tapos ako naman, nawalan ako ng matalik na kaibigan. Tuso pala talaga siya. Pero ngayon, tingnan natin kung sino ang mas tuso sa aming dalawa. Basta't yung billing ko sa'yo
Kapag nandun ka na, huwag kang padadaig anuman yung humadlang sa plano natin. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit kayo nagkatagpo ni tatay. At kung bakit iisa yung destinasyon ninyo at kung bakit ka nandito. Ikaw marahil yung katuparan ng kalayaan ng baryong ito, Clara. Pero masyadong mabigat na responsibilidad yan, Fernan. Tawagin mo na ako makasarili pero ang gusto ko lang naman talaga mabawi yung kaibigan ko. Naiintindihan ko at naniniwala ako sa'yo. Alas 9 ng gabi nung umakyat kami sa bundok. 4 lang kami noon. Ako, si Fernan, sila kay Yugo at yung isang makapalang mukhang bigla na lang umakbay sa akin nung unang araw ko sa bahay-sambahan. Kabalintunaan ng kwento-kwentong may mga aswang doon. Nang gabing yon, tahimik ang paligid. Literal na tahimik dahil ultimo huni ng kuliglig o palaka. Wala akong marinig. Mabuti na lang at may tunog ng mga yabag namin at natatapakang mga dahon. Dahil kung wala, sigurado akong mabibingi ako sa sobrang tahimik ng lugar na yon. Alas 12 na. Ayun ang punong balete. O sige, lumapit ka doon at hawakan mo ang katawan niya. Sabihin mo agad sa akin kung may mararamdaman kang enerhiya na nanggagaling doon. Oo, sige ho. Pero wala po akong maramdaman kahit ano, Lakay. Ano po bang meron dito? Basta't makiramdam ka. Kapag may enerhiyang dumaloy sa katawan mo, banggitin mo ang orasyon ng malakas. Sandali lang ho. Papakiramdaman ko ho ulit. Pero, Lakay, wala ho talaga eh. Pinagloloko mo ba ako, Clara? Banggitin mo ang orasyon habang hawak mo ang puno. Ngayon na! Sobrang kirot ng tila kuryenteng gumagapang sa katawan ko noon. Parang sinusunog ang balat ko, pero wala naman akong nakikitang kung anong pagbabago doon. Hindi ko rin alam kung saan yun nanggagaling. Nang sandaling lumagpas ang tingin ko sa katawan ng puno, 3 bulto ang nakita kong nakatayo sa hindi kalayuan na kinaroroonan namin. Nang bigla na lang kumidlat ng napakalakas. Nagliwanag ang paligid at nakilala ko ang 3 yon. Sina Ate Myra at ang kanyang mag-ama. Ang mag-asawa ay matalim ang mga matang nakatingin sa kinaroroonan ni Lakay Yugo. Habang ang anak naman nilang si Mira, sa akin nakatingin habang umiiling. Nasa mata niya ang babala. Bibitaw na sana ako sa puno nang bigla na namang kumidlat ng napakalakas. Namalayan ko na lang na tumalsik na ako mula sa pagkakahawa ko noon sa katawan ng puno. Lintik! Tumayo ka na dyan at bilisan mo! Bumalik ka doon at banggitin mo ang mga orasyon na itinuro ko para matapos na tayo! Hindi mo ba siya nakikita, Lakay Yugo? Hinang-hina siya, oh. Baka hindi kayanin ang katawan niya. Sa palagay mo, Fernan, kung gayon, pakiwari ko'y babalik ang lakas niya sa oras na gawin ko to. Aray ko! Lakay, bumabaon po yung talim. Anong ginagawa niyo sa akin? Anong akala mo sa akin, Fernan? Habang buhay mo akong maloloko. Alam ko na ang ginagawa mo. Ngayon, ibabalik ko sa'yo ng doble lahat ng ginawa mo sa akin. Yan ay kung hindi susunod ang peke mong nobya sa utos ko. Ano sa palagay mo? Hindi siya katulad ng babaeng ginamit mo na mahina at uto-uto. Malakas at matapang si Clara. Siya yung magiging karma mo. At kailan pa naging karma ng isang ama ang kanyang anak, Fernan? Nakaplano na ang lahat. At ikaw, isa ka lang bobong bubwit na napadpad sa lungga ko. Pilit nangingialam sa pagbabago. Pero hanggang dito ka na lang. Anong sinasabi mo? Huwag mong bilugin ang ulo ko, Yugo. Hindi mo ako magiging anak kahit kailan. Wala akong amang demonyo.
Hindi pala kinwento ng nanay mo sa'yo kung paano siyang naglumuhod noon sa akin na anakan ko lang siya. Ganoon kalalim ang pagmamahal ng mga tinuturuan ko noon, Clara. Ultimo ang kanilang katawan ay binibigay nila para yalay sa akin. Kaya wag mo nang itanggi. Hindi mo mababago na nananalantay sa mga ugat mo ang dugo ko. Ngayon, gawin mo na ang inuutos ko kung ayaw mong maging pandilig sa lupa dito ang dugo ng traidor na to. Ika-ika akong tumayo noon. Bumabao na sa leeg ni Fernan ang dulo ng sibat na hawak nila kay Hugo. May dugo na ding tumutulo doon. Pero nagbababala pa din ang tingin niya sa akin. Alam ko na yon. Gusto niyang magpatuloy ako sa plano kahit ikamatay pa niya. Wala na sa akin ang sinabi ni Hugo. Mapatotoo man yun o panliling lang para pakagatin ako sa pain niya. Imposibleng tumalab dahil kahit lumaki akong walang ama, hindi ko naramdamang kulang ako. Lalo na siguro kung magpapakilala nga ang tatay ko, pero si Hugo naman. Pagkahawak kong muli sa puno ay napayuko ako. Ando na naman ang kirot pero hinanap ko ang lakas ko at umusad ako ng Latin na orasyon. Orasyon yun na nakabisa ko na sa paulit-ulit na pagbabasa ng libreto ni nanay na baon ko. Para yun sa pakikipagkomunikasyon sa kalikasan. At doon nga ay parang buod ng pelikula kong napanood ang katotohanan. Kinabukasan naman. Ay ko, yung ulo ko, nasan ba ako? Buti naman at nagising ka na, ate. Mira? Anong... hindi lang ako namamalikmata kagabi? Hindi po, ate. Nandun po talaga kami. Kumusta na po yung pakiramdam mo? Masakit yung ulo ko eh. Ano ba nangyari at saka... Nasaan ba ako? Yung mga kasama ko nasaan? Hindi namin nailigtas yung isang lalaki na may sibat sa liig kagabi. Kasi biglang dumating yung mga kalahi naming masasama eh. Nung umulan ng napakalakas, napilitan na din silang bumaba. Malakas na din kasi yung hangin at kidlat. Dinala nila yung nobyo mo, ate. Pero mabuti na lang, naiwan ka. Hindi ka kasi mahawakan ng yugo na yun eh. Dahil nakakapit ka dun sa puno ng balete. Umulan kagabi? Opo, ikaw yata ang may gawa nun eh. Ako ang nagpaulan? Paano ko naman gagawin yun? Ewan ko sa'yo. Nasan ba yung mama mo, Mira? Kailangan ko siyang makausap eh. May pinuntahan lang po sandali, ate. Babalik na din po yun. Sigurado kami ipapahanap ka ni Hugo sa mga alipores niya. Kaya kung kaya mo pong tumayo, kailangan na nating magpunta sa punong balete. Doon ka lang kasi ligtas mula sa mga aswang. Ha? Paano ako ligtas dun eh? Ang sakit-sakit nga kapag nakahawak ako dun. Masakit lang din dahil sa itim na orasyong daladala mo, Clara. Pero nung umusal ka ng tamang dasal para sa kanya, naging iisa na lang kayo. Bakit mo ginawa yon? Nakikita kong kaya mong putulin ang proteksyon na nasa balete. Alam mo ba na pwedeng mapahamak ang lahat ng mahal mo sa buhay dahil sa ginawa mong yon? Nawawala yung kaibigan ko. Ilang araw na. Bili naman ni Fernan na gawin ko lang kung ano yung tama. Ano pa bang ikakatakot ko, Ate Myra? Posibleng napahamak na din silang lahat ngayon. Mali ka. Maruming maglaro si Hugo, Clara. Hindi yun titigil hanggat hindi nakukuha ang inaakala niyang kapangyarihan ng balete. Inaakala? Anong ibig mong sabihin, ate? Lagusan lang ang balete ng mga nilalang na tulad namin. Kung inaakala ni Hugo na tau-tauhan niya ang mga aswang na yon, nagkakamali siya. Sa loob ng mahabang panahon, pinaniwala siya ng mga yun na isang malakas na kapangyarihan ang binibigay ng puno sa kanya, samantalang ang totoo,
Sa oras na matanggal ang iniingatan naming proteksyon ng puno, dadagsa ang lahat ng aswang dito at sasakupin ang baryo nyo hanggang sa maging syudad na at lumawak pa. At si Hugo, siya ang una nilang magiging pinakamasarap na hapunan pagkatapos nilang magtagumpay. Kaya pala ganun yung mga pinakita sa akin kagabi. Akala ko, nalilito lang ako sa mga eksenang nakita ko. Gulo pala talagang mangyayari sa oras na maputol ang proteksyon. Buhay pa ang kaibigan mo at nobyo, Clara. Kung gusto mo silang iligtas, makinig ka sa sasabihin ko. Ewan ko, Ate Myra. Hindi ko na kasi alam kung kanino pa ako magtitiwala eh. Kalahi kasi kayo ng mga kalaban ko. Iba kami sa kanila. Nandito lang kami para pigilan ang bawat magtatangkang putulin ng proteksyong inilagay ng isang pinakamahusay na babaylan dyan. Matagal na kaming naririto at natutulog, pero ginising kami ng Hugo na yon. At ngayon nga, mas tumitindi na rin ang pagnanasa ng ibang kalahi namin na matanggal na sa wakas ang proteksyon at tuluyang maghari dito. Hindi naman sana kami makikialam sa inyong mga tao. Kalahi lang namin ang obligasyon namin, pero iba ka, Clara. Napakabuti ng puso mo. Salamat, Ate Myra. Kayo din naman eh. Sa kabila ng pagiging aswang nyo, ikabutihan kayong taglay. Oo nga pala. Tataka lang ako, bakit ayaw nyong maputol ang sagabal sa pagbabalik nyo sa mundo nyo? Komportable sa mundo namin, pero mas masaya kami dito dahil mas payapa ang buhay dito. Ganun ba? O sa bagay, naiintindihan ko kayo sa bagay na yan. Pero bakit ako ang kailangan pumutol ng proteksyon? Hindi ba kaya ni Hugo yun? Di ba manggagamot din siya at albularyo? Hindi puro ang kakayahan niya, Clara. Gumagamit siya ng itim na kapangyarihan kahit noong bata pa siya. Tanging dalisay na kakayahan lang ang makapuputol sa sumpa. Pero buhay din niya ang kapalit nun. Litong-lito ang isip ko noon kung ano ang susunod na hakbang. Mabuti na lang at hindi ko na kailangang magtanong pa kay Ate Myra. Alam na alam niya kung ano ang pinaka-priority ko. Kinausap niya ako at pinayuhan. Ilang plano din ang inilatag niya sa akin. Pagkatapos, nangako siyang hindi ako pababayaan anuman ang mangyari. Bago ako tumulak pababa ng kabundukan, iniabot ni Kuya Julio sa akin ang isang bagay na nakabalot sa tela. Kulay pula yon at mahabang tali na gawa sa hibla ng abaka. Sinasabi ko na nga ba, magigising ka din sa katotohanan, anak ko. Ayoko ng paligoy-ligoy. Kaya totoo o hindi na ama kita, itinatakwil kita, Hugo. Marahil nga ay galing ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun, nananalaytay na din sa ugat ko ang dugo mo. Hindi kita kaano-ano dahil tao ako at demonyo ka naman. Ay, bakit hindi mo naging kaugali ang nanay mo, Clara? Masunurin at mabait. Tignan mo, tumagal ang buhay niya. Nasaan na yung mga kaibigan ko, Hugo? Ilabas mo sila at gagawin kitang pinakamakapangyarihan sa lahat gaya ng gusto mo. Magiging tagasunod mo hindi lang ang baryong to, kundi maging ang buong Pilipinas balang araw. Sa wakas, nakita mo rin ang hinaharap ng kahariang pinaghirapan kong buwing, Clara. Pero kung inaakala mong madadala mo ako sa ganyan, nagkakamali ka. Dahil isang pagkakamali mo lang at lasog-lasog na babalik sa'yo ang dalawa pang pinakamamahal mo. Nang gabing yun, di kalayuan sa puno ng balete ay nakita ko ang 3 sako, nakikiwag-kiwag pa habang nakalambitin at nakatapat sa malalim na ilog. Habang sa ilalim nila ay kitang-kita ko ang malalaking buwaya na nakaabang at tila gutom na gutom. Pakawalan mo ako dito. Walang niya ka, demonyo ka. Kung papatayin mo ako, bigyan mo ako ng laban. Huwag kang tuwag. Santa, kapit lang ha. Gagawa ako ng paraan para maialis kayo dyan. Basta't nakasan mo lang ang loob mo, ha? Clara, ikaw na nga ba yan? Bakit ngayon ka lang? Tama lang, tama! Gawin mo ang pinangako mo, Clara.
Naiinip na ako! Parang nadudurog ang puso ko sa naririnig na mahinang iyak ni Santa. Ramdam ko ang hirap niya at kawalan ng pag-asa. Nadidistract ako doon kaya hindi ko magawang mag-focus. Nang mga sandaling yon, halos wala na akong maramdamang sakit kahit nang hawakan ko ang katawan ng balete. Pero nang magsimula akong usali ng itinurong dasal nila kay Hugo, dinaig ko pa ang nakukuryente. Hinihigop ako ng puwersang yon na pilit ko ding nilalabanan habang sumisigaw ng orasyon. Naramdaman ko pa ang pagtulo ng mainit na likido sa magkabila kong ilong. Hanggang sa sumuka na din ako noon. Ramdam ko yung puwersang malapit ko nang makalas, kaya kahit nahihirapan na akong huminga, nagpatuloy ako. Posibleng buhay ko nga ang maging kapalit noon. Pero nang sandaling yon, nangibabaw sa akin ang kagustuhan kong tapusin na din ang kasamaang bumabalot sa lugar na yon. Lalo na ang kasamaan nila kay Hugo. Napakahusay, Clara! Napakahusay! Oh, ano pang hinihintay niyo? Magsiyukod na kayo. Dahil ako na ang magiging pinakamalakas sa lahat. Teka, bakit kayo? Nakangisi sa akin ng ganyan, ha? Isa ka lang ding mangmang naghahaman, Hugo. Naisa ka ng mga tinarata mong hayop na utosan noon. Hindi mo ba alam na bago kami, ikaw muna ang gagawin nilang pagkain? Sabay-sabay tayong mamamatay dito, pero mauuna ka! Paatras ng paatras si Hugo noon habang lumalapit naman sa kanya ang mga aswang na bigla na lang dumami at pinalibutan kami. Isa-isang sumasakmal ang mga ito sa bawat parte ng katawan ni Hugo, pero binibitiwan din. Para lang siyang pinaglalaroan. Mga hayop talaga kayo! Mga traidor! Pinalamon ko kayo, pero ito lang ang gaganti nyo! Aray! Aray ko mga hayop! Hindi lang ako magkakagutay-gutay ngayon! Damay-damay tayo! Akma ng tatagain ni Hugo ang taling kumukontrol sa 3 sakong nakalambitin sa puno. Nang magawa ko ng maipaikot at maitali sa katawan ng balete yung pulang lubid. Nakaantabay na talaga yun doon bago pa kami dumating. Itataas ko na lang para itali at hawakan ng husto hanggang sa maubos lahat ng nilalang na nandoon. Dahil sa lubid na yon na magsisilbi namang kandado ng sinasabing lagusan. Imbis na makatawid dito ang mga nilalang mula sa kabilang mundo, ang nangyari ay hinigop nun ang lahat ng nilalang na nasa mundo natin, pabalik sa mundong yon. Yun dapat ang pinakadaan pa uwi ng pamilya ni Ate Myra sa oras na magkagulo na. Limitado lang ang lawak na kayang higupin nun. Pero dahil halos lahat ng nilalang ay nandun na, kaya isa-isa na din silang naglaho. Hindi! Bitawan mo ako! Haranak ko! Tulong! Huwag mo kaya ang tangayin ako ng puwersa! Babago na ako! Bitawan mo ko! Hindi ako mahahatak ng puwersang yan, Hugo. Kahit anong pilit mo, ikaw na lang! Doon ka maghari sa impyerno! Sinabi na bitawan mo ako! Bitaw! Nasama kita sa impyerno! Hindi pwedeng ako lang! Halika! Sumama ka! Ayoko! Sinabi na ayoko! Ayoko na kasama! Ah! Hindi! Wag! Huwag bugalisin! Bugalisin! Ayoko doon! Hindi ako sasama sa inyo! Hindi! Ayoko! Wag! Sina Ate Myra ang huling nilalang na nakita kong hihigupin ng lagusan pabalik. Kung tutuusin, pwede naman sana silang lumayo para hindi tuluyang matangay nun. Pero nakita ko silang sabay-sabay na lumapit at nakangiti pa. Mamimiss po kita, ate. Hindi na tayo magkikita ulit. Salamat po dun sa chocolate, ha?
Ang sasarap nun. Hindi mo kami makikita pero ikaw, mula doon ay matatanaw ka namin. Magbabantay kami ng maayos mula sa mundo namin, Clara. Umaasa ako na ganun din ang gagawin mo rito. Umasa kayo, ate. Kahit buong buhay ko ilalaan ko para bantayan ang lugar na to. Mag-iingat kayong tatlo, ha. Mamimiss ko kayo, lalo ka na, Mira. Hayaan mo, dadalhan kita palagi ng chocolate tuwing aakyat ako dito. Talaga po, ate? Aasahan ko po yan, ha? Puntahan mo na po yung kaibigan mo at kasintahan mo. Baka nalulunod na yun sa ilog, eh. Oo nga pala. Oo, sige. Ate Myra, Kuya Julio, Mira, pasok na kayo para mabitawan ko na din to. Isang matamis na ngiti ang huling pabaon ng pamilya sa akin bago sila tuluyang naglaho. Matapos yon ay dali-dali na akong nagtungo sa ilog kung saan bumagsak ang 3 sako kanina. Ramdam ko pa din ang panghihina at pagkahilo. Pero ganun nga yata talaga. Kapag sobrang saya na, nalilimutan na lahat ng dinaramdam sa katawan. Diyos ko, maraming salamat at binuhay mo pa po ako. Maraming salamat po, Diyos ko. Best friend, sorry ngayon lang ako Miss na kita. Ano, kumusta ka? Best friend, akala ko talaga mamamatay na kami ni Baby Andres. Lintik na mga aswang na yung ginawa kaming laruan. Mabuti na lang, hindi ako pinabayaan ni Andres. Talagang love niya ako. Handa siya magpakagat sa kanila. Wag lang ako masaktan. Tingnan mo, 2 na lang ang daliri niya sa kanang paa. Oo nga eh. Salamat Andres Hayaan mo, may basbas ka na galing sa akin. Narinig mo yun, baby? Pwede na tayo magpakasal. Fernan, halika. Magiging okay ka din Halika dito, tutulungan na kita. Salamat at ginawa mo yung tama, Clara. Salamat sa pagbibigay ng hustisya. Sa wakas, makakapagsimula na ulit ako na kasama ka. Tama po kayo, Miss Clar. Sa lugar na yon nagpakasal. Nagsama at bumuo ng pamilya sina Lola Clara at Lolo Fernan ko. Tinupad ni Lola ang pangako niyang babantayan ng lagusan hanggang sa huling hininga niya. Habang sina Lola Santa at Lolo Andres sa US na nanirahan. Sa ngayon ay pare-parehas na po silang sumakabilang buhay. At sigurado akong sa kaharian ng Diyos, magpapatuloy ang nakakatuwa nilang journey. Maging ako ay dito na din po nakatira. At matapos kong marinig ang kwento ni Lola, walang pagdadalawang isip kong tinanggap ang hiling niyang pumalit sa pagbabantay ng lagusan. Para sa akin, isa po yung karangalan. Nakatakda na nga rin po pala akong ikasal sa susunod na taon. At June bride po ako, Miss Clar. Sasabihin ko pa po ba kung kanino? Opo, doon sa gusgusing bata na mukhang palaboy noon, pero nuknukan ng sungit na si Aris. Shoutout sa'yo, mahal ko. Ito na ang ultimate request mo. Ang maibahagi sa channel at Sir Jay ang paborito nating kwento. Hindi na tayo mahihirapang magkwento sa mga magiging anak na at ipaparinig na lang natin to sa kanila balang araw. Muli po ay lubos ako nagpapasalamat sa inyo, Miss Clar. Ulit ito. Bumabate ng manigong bagong taon sa lahat.